Kabanata 5761. Pinakinggan ni James ang boses ni Thea, hinawakan siya ng mahigpit sa kamay. Unti-unting naging translucent ang kamay niya, at hindi na niya ito maramdaman. Naging parang multo ang katawan ni Thea at unti-unting naglalaho sa dilim. May sarili ng kamalayan si T at hindi na makakatagal sa Dark World. Magagamit ko lamang ang aking kamalayan at banal na kaluluwa para muling magkatawang tao. Ito lang ang paraan para ihiwalay ang sarili ko sa Dark Heavenly Path. Sa kasamaang palad, hindi ako maaaring muling magkatawang tao sa madilim na mundo. Kailangan kong pumunta sa isang mas advanced na Genesis World. Pagkatapos magsalita ni Thea, naging anino siya at lumutang sa kawalan. Aalis na ako. Hihintayin kita sa Genesis World. Umalangaw-ngaw sa dilim ang boses ni Thea. Naririnig pa rin siya ni James, ngunit wala na siya. Matapos mawala si Thea, isang seagull ang lumutang patungo kay James. Inabot ni James at kinuha ito sa kanyang palad. Naramdaman niya ang bakas ng Soul Genesis aura ni Thea dito. Hanggat mayroon siyang seagull, ang paghahanap kay Thea sa hinaharap ay magiging madali. Ang seagull ay naglalaman din ng mga alaala ng buhay ni Thea. Matapos mahanap siya, ang seagull ay maaaring isama sa kanyang muling pagkakatawang tao upang mabawi ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Maingat na inalis ni James ang seagull. Ang mga nilalang ng madilim na mundo na namatay sa labanan ay muling nabuhay. Si Thea ang Dark Heavenly Path. Gayunpaman, nilabag niya ang mga alituntunin sa operasyon para buhayin ang namatay. Kung hindi niya nilabag ang sarili niyang mga alituntunin, hindi na kailangang mawala siya at muling magkatawang tao. Ngayong nagawa na niya ito, ang tanging paraan niya para magpatuloy sa pag-iral ay muling magkatawang tao at ihiwalay ang sarili sa madilim na landas sa langit. Lahat ng nabuhay na mag-uli ay nakatitig sa dilim, at ang kanilang mga tingin ay nakatuon kay James. Nasaksihan nila ang pagbabalik ni Thea at ang pag-alis nito. Kaya, alam nilang nilisan niya ang Dark World para muling magkatawang tao sa isang mas advanced na Genesis World. Nakahinga ng maluwag si James na hindi pa tuluyang nawala si Thea. Habang nabubuhay pa siya, sumumpa siya na hahanapin siya. Isang mas advanced na Genesis World, ha? Bulong ni James. Ang kanyang pagkamausisa tungkol sa Genesis Worlds ay napukaw. Unti-unting bumawi ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi ito sapat para maglakbay siya sa madilim na espasyo. Sa makatuwid, gumamit siya ng Boundary Breaker Rune para maglakbay pabalik sa Anserlo's World. Si James ay lumitaw sa isang lungsod sa loob ng karatig na universo ng Anserlo's. Ang isang malaking pulutong ng mga powerhouse, kabilang ang maraming tao, ay nagtipon sa lungsod. Nang sumulpot si James, lahat ay napatingin sa kanya. Inisa-isa sila ni James. After seeing familiar faces, ngumiti siya. Tatay. Si Jacopo ang unang lumapit. Si Winnie, Zaint, Noel, Hetsema, at ang iba pang mga tao ay sumugod. Nay, siya. Nag-aalangan si Zaint. Nakangiting sagot ni James, she's fine. Napunta lang siya sa isang mas advanced na mundo. Pagkatapos kong gumaling, ibabalik ko siya. Binuhay muli ni Thea ang lahat ng napatay sa labanan, kabilang sina Zavian, Hershia, Stephen, Wyatt, at Jurith. Nilabag niya ang mga patakaran ng Dark Heavenly Path. Bilang resulta, kinailangan niyang muling magkatawang tao sa isang Genesis World. Guru. Tumingin si Stephen kay James na lumuluha ang mga mata, na parang batang muling nakipagkita sa kanyang mga magulang. Magandang trabaho. Masayang ngumiti si Zavian. Natapos na ang lahat. Master. Napangiti din si Hershey. Ang mga nabuhay na mag-uli ay nagalak sa pagluha. Kinawean ni James ang kamay at sinabing, sige. Dapat maghiwa, hiwalay ang lahat. Karamihan sa atin ay nakakonsumo ng maraming enerhiya, at kakailanganin natin ng ilang oras upang mabawi. Hanggang bumalik sa human universe. Ikinaway ni Zavian ang kanyang kamay, at isang malakas na puwersa ang humila kay James palayo sa karatig na universo. Pagkatapos bumalik sa human universe, si James ay nag-iisa sa loob ng banal na lugar ng human race upang magpagaling.
Hindi nagtagal, ganap na siyang gumaling. Napakahina. Kumunat ang noo ni James matapos maramdaman ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Habang nakikipaglaban sa Zyle, pinagsama niya ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na anyo at naabot ang Years 1 Zale rank. Ngayong nawala na sa kanya ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo, ang kanyang cultivation rank ay nasa Years 1 first rank lang. Maging si Stephen ay umabot na sa Years 1 fifth rank, ngunit nasa Years 1 first rank lang siya. Ano ang mas advanced na Genesis Worlds? Naging curious si James. Pagkatapos, umalis siya sa pag-iisa at nanatili sa human universe ng ilang sandali. Maya-maya, may plano si James na umalis sa Dark World. Nagtipon ang mga kapangyarihan ng tao sa pangunahing bulwagan ng Korte ng Langit. Tuwang-tuwang sinabi ni Stephen, "Guro, sasama ako sa iyo sa mas advanced na Genesis Worlds." Nakangiting sabi ni Zovian, "Sasama rin ako. Matagal ko nang gustong makita ang outside world. Gayunpaman, masyado akong nakatutok sa pagpapagaling." Dagdag pa, masyadong maraming problema ang ginawa ni Zyle. Ngayong mapayapa na ang madilim na mundo, gusto kong makipagsapalaran sa Genesis Worlds. Kung hindi, mahihirapang pagbutihin pa ang aking cultivation rank. Mabilis na sumali si Quattro, na nagsasabing, "Pakiusap, dalhin mo rin ako, General." Bagamat mababa ang ranggo ng cultivation ni Quattro, naniwala siya na makakakuha siya ng malaking pagpapala at pagbutihin kung susundin niya si James. Pagmamakaawa ni Hersha, "Kunin mo rin ako, Master. Nasa Years 1 rank na ako at hindi magiging pabigat sa iyo." Nagmamadaling sabi ni Maxine, "Nasa Years 1 rank din ako. Gusto kong sumama." Sa sandaling isiniwalat ni James ang kanyang plano na umalis sa Dark World, ang kanyang mga kakilala ay mabilis na nagpahayag ng kanilang pagnanais na sundan siya sa Genesis Worlds. Tumingin si James sa lahat ng nasa bulwagan, pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Hindi na ako magdadala ng mga babae sa pagkakataong ito." Sa huli, bumagsak ang tingin ni James kina Stephen at Zovian. Pagkatapos, sinabi niya, "Maaari kayong dalawa na sumama sa akin." "Baliw ka, General." Hindi nasisiyahang sabi ni Quattro. Hindi mapakali si James kay Quattro. Tumingin siya kay Hershaya at sinabing, "Hindi lahat ng powerhouse natin ay aalis sa Dark World. Dapat isa o dalawa ang nagbabantay dito." "Of course." Bahagyang tumango si Hershaya. Sa sandaling iyon, biglang naglakad si Wyatt mula sa labas ng karamihan. Then, he said apologetically, "I'm so sorry, James. Hindi ako dapat kumilos ng walang ingat. Kung hindi, ang mga bagay ay hindi magiging komplikado." Kinaweyan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang mag-alala tungkol dito. Noong una, hinala ko rin na si Thea ang reincarnation ni Zyle. Bukod dito, nagpasya siyang bumalik sa kadiliman. Nang sumapit sa kanya ang heavenly tribulation, nabawi na niya ang kanyang mga alaala. Kung ayaw niyang gawin iyon, hindi mo siya magagawang patayin." Noon, galit si James kay Wyatt. Gayunpaman, dahil lumipas na ang mga bagay, gusto na niyang bitawan ang mga bagay-bagay. Nangako si Wyatt, "Paprotektahan ko ang madilim na mundo." Hindi sumagot si James. Sa halip, tumingin siya sa kanyang mga anak at kaibigan. Tapos, sabi niya, "Bagaman natanggal na si Zyle, advanced na ang mga salita sa labas namin. Walang makakatiyak kung isa pang pag-atake ang mangyayari sa atin. Upang maprotektahan ang madilim na mundo, dapat kayong lahat ay magsumikap at pagbutihin ang inyong kultivasyon." "Naiintindihan." Sabay-sabay na sagot sa kanya ng lahat. Tara na. Magiliw na ikanaway ni James ang kanyang kamay, at pagkatapos ay nawala siya sa bulwagan. Sinundan siya ni Zovian at Stephen. "Hintayin mo ako." Mabilis na sigaw ni Quattro, saka humawak sa binti ni Zovian at sabay na nawala. Sa pinakamalalim na bahagi ng Dark World, pumasok si James at ang kanyang mga kasama sa Halcyon Road. Hindi nagtagal, nakarating sila sa mundo ng hangganan. Sa mundo ng hangganan, nakita nila ang isang malaking pader ng lungsod. Itinuro ni Zovian sa malayo at sinabing, "Pagkatapos nating lisanin ang universo na ito, papasok tayo sa intersection na kumukonekta sa ibang mga mundo." Tinanong ni James, "Ano ang hitsura ng Genesis World?"
Bagamat minsang nakuha ni James ang lakas ng Years 1 Zale rank at natalo si Zyle, kakaunti pa rin ang alam niya tungkol sa Genesis World. Ang alam lang niya ay ang lugar sa labas ng kanila ay tinatawag na Genesis World. Paliwanag ni Zovian, hindi lang isang mundo, pero hindi mabilang. Sa mga Genesis World na naitala, may mga 3,000 Great Genesis Worlds at maraming Micro Genesis Worlds. Ang Dark Genesis World ay isa sa 3,000 dakilang mundo ng Genesis. Si Zyle ay galing din sa isang Great Genesis World. Bukod dito, siya ang Panginoon ng mundong iyon. Simpleng paliwanag ni Zovian. Nagtataka, nagtanong si James, kaya may 3,000 higit pang mundo tulad ng madilim na mundo. Tumango si Zovian at sinabing, more or less. Ang Great Genesis Worlds ay mas advanced. Samantala, mayroong hindi mabilang na Micro Genesis Worlds, na medyo hindi gaanong advanced. Alin ang core ng Great Genesis Worlds? Tanong ni James. Sumagot si Zovian, ang core ay tinatawag na Ancient Genesis World. Sa loob ng Ancient Genesis World, mayroon ding 3,000 Great Genesis Worlds at maraming Micro Genesis Worlds. Sa pagkakaalam ko, ang mga powerhouse ng Genesis World na ito ay maglalakbay patungo sa Ancient Genesis World upang ituloy ang mas mataas na ranggo. Huminga ng malalim si James. Pagkatapos, bumulong siya, wala akong ideya kung saang Genesis World Thea ang muling pagkakatawang tao. Mayroong 3,000 Great Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro Genesis Worlds. Kahit na iniisip lang ito, naramdaman ni James na mahirap hanapin ang reincarnation ni Thea. Tanong ni Stephen, Sir Zovian, nabanggit mo na may espesyal akong pinanggalingan. Pwede mo bang i-elaborate? Nang marinig ito, muling sinulyapan ni Zovian si Stephen. Si Quattro, na nakasunod sa kanila, ay tumingin din kay Stephen nang may inggit. Mabilis na umunlad si Stephen. Siya ay napunta sa pag-iisa ng ilang sandali at agad na naabot ang Years 1 5th rank. Nagtataka si Stephen kung bakit niya naabsorb ang enerhiya ng mga namatay na powerhouse sa loob ng maikling panahon. Tumingin din si James kay Zovian, curious na marinig ang sagot. Ngumiti si Zovian at sinabing, actually, wala lang. Makakakuha ka ng napakaraming enerhiya ng mabilis dahil mayroon kang Genesis Essence sa iyong kaluluwa. Genesis Essence. Nagulat si Stephen. Tumango si Zovian at sinabing, oo. Ang Genesis Essence ay isang napakabihirang kayamanan sa Dark World. Nabuo ito sa panahon ng pagsilang ng Dark World. Noon, naramdaman ko ang pagkakaroon nito at gumugol ng maraming oras sa paghahanap nito. Gayunpaman, kapag ginawa ko, ito ay sumanib na sa iyo. Nakikita ko. Biglang natauhan si Stephen. Ngumiti si Zovian at sinabing, ang Genesis Essence ay isang malaking kayamanan kahit na sa 3,000 na dakilang mundo ng Genesis. Magiging smooth sailing ang iyong paglalakbay sa pagtatanim. Natuwa si Stephen sa sinabi niya. Sige. Tara na. Si James ang unang lumapit. Sumunod naman ang iba sa likuran niya. Pagkatapos nilang lisanin ang hangganan ng mundo, nag-set up si James ng isang porma sayon kasama ang lahat ng iba't ibang primitive na inscription ng Dark World. Ang porma sayon ay nag-ugat sa kadiliman, patuloy na hinihigop ang nakapalibot na dark power upang palakasin ang sarili nito. Bagamat si James ay nasa Years 1 first rank lamang, ang porma sayon ay bubuti sa paglipas ng panahon at lalakas. Kung hindi masisira ang porma sayon, magiging sapat itong makapangyarihan upang labanan ang mga powerhouse sa Years 1 Zale rank. Mabilis na naglakbay ang grupo sa madilim na kawalan at wala na sa ilalim ng pangangasiwa ng Dark Heavenly Path. Pumasok sila sa isang magulong lugar kung saan umiiral ang marahas na puwersa sa paligid. Kahit na ang mga powerhouse sa Transcendental Bliss rank ay hindi makadaan ng ligtas. Kahit na ang mga nasa Years 1 rank ay mahihirapan. Sa madaling salita, ang pinakamababang kinakailangan upang umalis sa nag-iisang Genesis World ay ang Years 1 rank. Hindi nagtagal, dumaan sila sa dilim at nakarating sa hindi kilalang lugar. Ang lugar ay ganap na kulay abo at tiwangwang. Kahit na ang Empyrean Spiritual Energy o Genesis Powers ay wala sa paligid. Bukod dito, tila walang pangunawa sa oras. Sinabi ni Zovian, ito ay dapat na ilang walang silbi na mga puwang ng Genesis words.
Ang mga walang kwentang espasyong ito ay walang Empyrean spiritual energy o Genesis energy. Sila ay walang bagay din. Tinawag ng Genesis worlds ang mga espasyong ito na mga gray zone. Bagamat walang laman ang gray zone, malakas ang resistensya sa loob ng espasyo. Ang isa ay mahihirapang maglakbay dito kung hindi sa Years 1 rank. Sinusundan din sila ni Quattro ngunit nasa Transcendental Bliss rank lang. Hindi niya napigilan ang spatial resistance at mapupunasan na sana siya kaagad kung hindi siya tinulungan ni Stephen. Mabilis na naglakbay ang grupo sa gray zone para sa tila walang hanggan. Kumunot ang noo ni Quattro at nagtanong, anong klaseng lugar ito? Bakit ang daming libingan? Umiling si James. Kumunot ang noo ni isang Quattro at nagtanong, anong klaseng lugar ito? Bakit ang daming libingan? Umiling si James. Clueless din si isang Zovian. Siya ay may napakakaunting kaalaman tungkol sa Genesis worlds at hindi sigurado kung anong uri ng lugar ang kanilang pinasok. Ituloy natin at tingnan natin, sabi ni James. Ang grupo ay lumakad ng mas malalim sa Tomb World. Ang Tomb World ay malaki at hindi mas mahina kaysa sa mundo ng mga karera ng Dark World. Gayunpaman, mayroon lamang itong makapal na mga libingan na may mga lapida na kasing laki ng gusali. Ang kakaiba, ang mga libingan ay hinukay. Tila ninakaw ng mga tulisan sa libingan ang lahat ng mga kayamanang nakabaon kasama ng namatay. Biglang huminto si Stephen at nagsabi, may iba pang mga buhay na nilalang, naramdaman din ni James na naramdaman sila. Sa harap nila ay may ilang figure na mabilis na sumusulong. Napansin nila ang grupo ni James ng mga sandaling iyon at napatigil sila sa kanilang paglalakad. Tapos, napatingin sila sa kinaroroonan ng grupo ni James. Swoosh! Sa sandaling huminto sila, agad na kumilos ang isa sa kanila. Isang nakakatakot na alon ng enerhiya ang dumaan patungo sa grupo ni James. Umuwi ka! Nag-aalalang sigaw ni Stephen, saka humakbang pasulong. Pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na aura at iwinagayway ang kanyang kamay para ipatawag ang isang higanteng espada. Ang higanteng espada ay naglaslas sa alon ng enerhiya. Boom! Isang malakas na ingay ang kumalat sa buong lugar. Ang banggaan ng dalawang puwersa ay lumikha ng isang malakas na shockwave na tumangay sa paligid. Sa kabutihang palad, ang espasyo ng Tomb World ay medyo matatag. Kahit na kumilos na si Stephen, hindi ito nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Mukhang malakas sila, sigaw ng grupo sa di kalayuan. Matapos mapagtantong malalakas ang kanilang mga kalaban, mabilis na lumikas ang grupo sa lugar. Bumalik ka, nagdilim ang mukha ni Stephen, at tinawag niya ang isang parang multo na kamay. Ang grupo ng mga hindi kilalang nilalang ay nakulong at kinaladkad sa harapan nila. Nagkaroon sila ng anyo ng tao. Bumagsak ang katawan nila sa harap ng grupo ni James. Iligtas mo kami. Agad namang humingi ng awa ang mga nilalang. Tiningnan sila ni James at natuklasang nasa Years 1/3 rank sila. Kung ikukumpara sa kanya, medyo makapangyarihan sila. Anong lugar ito? Tanong ni James. Say nagulat ang grupo matapos marinig ang tanong ni James. Nagulat sila na pumasok ang grupo ni James sa espasyo nang hindi alam kung anong klaseng lugar iyon. Sigaw ni Stephen, nagtatanong siya sayo. Sagutin mo. Takot na takot ang grupo. Mabilis na sumagot ang isa sa kanila, ito ang Zephyria World. Zephyria World. Kumunot ang noo ni James. Napukaw ang kuryusidad ni Zovian. Naiinip na sinabi ni Quattro, tumigil ka na sa pag-aaksaya ng oras. Sabihin sa amin kung anong uri ng lugar ito at ang pinagmulan nito. Oo, syempre. Ang Zephyria World ay isang restricted area. Gayunpaman, hindi ito mapanganib. Ito ay umiral sa loob ng maraming taon at palaging lumulutang sa mga gray zone. Mula noong sinaunang panahon, maraming nabubuhay na nilalang ang pumunta rito upang maghanap ng mga kayamanan na nakabaon sa mga libingan na ito. Natagpuan namin ang lugar na ito nang nagkataon at dumating upang subukan ang aming kapalaran. Matapos mahuli ang grupo, si James at ang iba ay nakakuha ng pangkalahatang pag-unawa sa Zephyria World. Ang Zephyria World ay isang ipinagbabawal na zone sa 3,000 Great Genesis Worlds. Hindi naayos ang lokasyon nito. Sa halip, lumutang ito sa buong gray zone.
Bagaman ito ay isang ipinagbabawal na sona, walang mapanganib. Gayunpaman, ang mga may malaking swerte lamang ang makakatagpo sa Zephyria World. Tiningnan ni Stephen ang tatlong hindi kilalang nilalang at nagtanong, ano ang pinagmulan ng lugar na ito? Bakit ang daming libingan? Anong uri ng mga nilalang ang inilibing dito? Paano natin malalaman? Oo, napakakaunting naitala tungkol sa Zephyria World sa ating mga sinaunang aklat. Mayroon lamang mga tala tungkol sa mga powerhouse na nakakuha ng magagandang kayamanan mula sa Zephyria World. Pakiusap patawarin mo kami. Ang tatlong nahuli na nilalang ay patuloy na nagsusumamo para sa kalayaan. Hayaan mo sila, sabi ni James. Inilabas ni Stephen ang kanilang mga selyo at pinahintulutan silang palayain. Agad na nag-stretch ang tatlo at tumingin sa grupo ni James. Nakangiting tanong ng isa sa mga chubbier na lalaki, saang mundo kayo galing? Saan kayo patungo? We're from the dark world, matapat na sagot ni James. Ang madilim na mundo. Gulat na gulat ang tatlo. Nang makita ang mga pagbabago sa kanilang mga ekspresyon, kumunot ang noo ni James at nagtanong, ano ang mali? May problema ba? Pinakamahiwagang lugar ng 3,000 Great Genesis Worlds, ang Dark World. Maaari ka lang umalis sa Dark Genesis World at hindi pumasok. Ito ay usap-usapan na ang Dark Genesis World ay isang napakapambihirang lugar sa nakaraan. Agad namang nagpaliwanag ang tatlo. Sila ay naglakbay sa lahat ng dakilang mundo ng Genesis. Gayunpaman, hindi pa sila nakapunta sa Dark Genesis World. Ang Dark Genesis World ay isang misteryosong lugar. Naintriga sina Zovian at Stephen. Ang Dark Genesis World ba ay isang misteryosong lugar? Bakit ang mga tao ay umalis lamang at hindi pumasok? Tanong ni Stephen. Sagot ng isa sa kanila, wala kaming masyadong alam tungkol dito. Nakakita lang kami ng mga tala tungkol dito sa mga sinaunang aklat. Ito ay rumored ang Great Genesis World ay napakakaiba. Ang mga mula sa 3,000 Great Genesis Worlds at Micro Genesis Worlds ay hindi makakapasok sa Dark Genesis World. Maraming iba pang nabubuhay na nilalang sa loob ng Genesis Worlds, ngunit wala sa Micro Genesis Worlds. Mukhang hindi umalis ang mga mula sa Micro Genesis Worlds. Nananatili lang sila sa kanilang mundo. Nagpaliwanag ang tatlo, na nagpapatunay sa mga punto ng isa't isa. Napatingin si James kay Zovian. Hinaplos ni Zovian ang kanyang baba at sinabing, hindi yun lubos na totoo. Alam ko na ang mga buhay na nilalang mula sa Micro Genesis Worlds ay umalis na dati. Ang ilan na pumasok sa Years 1 rank ay umalis na sa Years 1 3rd rank. Maliban kay Ziel at sa kanyang mga subordinate, sa tingin ko ay wala pang nakapasok sa Dark World dati, mayroon kayang malaking sekreto sa ating mundo. Tanong ni James. Nagkibit balikat si Zovian at sinabing, paano ko malalaman? Hindi ako umalis sa madilim na mundo at kakaunti ang nalalaman tungkol sa labas ng mundo. Kahit kaunti lang ang alam ko tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba sa ating mundo. Nagpalitan ng nagdududang tingin ang apat. Sa sandaling iyon, hindi nila malaman kung anong mga sekreto ang nakatago sa Dark World. Tinitigan ni James ang tatlong buhay na nilalang at nagtanong, bakit hindi kayo makapasok sa Dark Genesis World? Tingin ko may restriction. Oo. Sa tingin ko matagal na ang nakalipas, gumawa ng isang order ang isang walang katulad na powerhouse. Ang sinumang pumasok sa madilim na mundo ay papatayin ng walang awa. Narinig ko ang isang powerhouse sa tuktok ng Years 1 Dale rank na gumawa ng order. Ito ay mga kaganapan ng malayong nakaraan. Ang mga elder ng iba't ibang mundo ay magpapayo rin sa kanilang mga juniors na huwag nang pumasok sa Dark World. Kahit may gusto, imposible. May napakahiwagang kapangyarihan na humaharang sa mga tagalabas na makapasok. Natarante si James at ang iba pa. Paano nilusob ni Ziel ang Dark World kung totoo ang sinabi nila? Upang malutas ang katotohanan, kailangan nilang mag-explore ng dahan-dahan. Pwede ba kaming sumama sa inyo? Tinitigan ng tatlong buhay na nilalang si James at ang iba pa na nagmamakaawa. Pagkatapos ng lahat, naramdaman nilang medyo malakas ang grupo. Sina James at Zovian ay nasa Years 1 first rank, samantalang si Stephen ay nasa Years 1 fifth rank. Nakita nila na hindi makatwiran na si Stephen, na mas malakas, ay magalang kay James.
Kaya, napagpasyahan nila na sadyang pinigilan ni James ang kanyang kultibasyon na ranggo upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Mahinahong sabi ni James, ito ang unang beses na umalis tayo sa Dark World. Hindi namin alam ang tungkol sa Genesis Worlds. Nakita namin ang Zephyria World sa Gray Zone, kaya pumunta kami dito para tingnan ito. Walang pakialam na sabi ni Zovian, sure. Pwede kayong sumama sa amin. Iyon ang unang pagkakataon na umalis sila sa Dark World, at wala silang alam tungkol sa Genesis Worlds. Mas madali para sa kanila na matuto ng higit pa tungkol sa labas ng mundo kung sila ay may tatlong gabay sa kanila. Tuwang-tuwa ang tatlong buhay na nilalang. Pagkatapos sumali sa mga party, nagpatuloy sila sa paglibot sa Zephyria World. Habang magkasamang naglalakad, mas nalaman ni James ang tungkol sa tatlong buhay na nilalang. Ang tatlo ay mga tao at magkakapatid mula sa isang Great Genesis World. Sila ay lumaki, nilinang, at halos lahat ay ginawa ng magkasama. Sa kanila, ang panganay na kapatid na lalaki ang pinakamalakas. Isa siyang powerhouse sa peak ng Years 1/3 rank at malapit na siya sa susunod na stage. Samantala, ang dalawa pa ay nasa maagang yugto ng Years 1/3 rank. Ang panganay ay tinawag na Zytos Meyers. Ang pangalawa ay si Lani Meyers at ang pinakabata ay si Quiston Meyers. Lumaki silang tatlo ng magkasama at may ugnay ang kanilang kamalayan. Kaya naman, lumikha sila ng kakaibang supernatural power na nagpapahintulot sa kanila na lumaban ng sama-sama. United, maaari silang lumaban sa isang kalaban sa Years 1/4 rank. Walang tigil na nag-uusap ang tatlong magkakapatid habang naglalakbay, ipinapaliwanag ang lahat tungkol sa Genesis Worlds. Bukod pa rito, nagbahagi sila ng ilang mga alamat tungkol sa mga sinaunang at ipinagbabawal na lugar, pati na rin ang mga pangalan ng walang katulad na mga powerhouse mula sa Ancient Genesis World. Si James at ang iba ay nakinig at nalaman ang tungkol sa pinakamalakas na powerhouse ng Genesis Worlds, na nasa Years 1 Dawn rank. Ang pagiging isang tao sa Years 1 Dawn rank ay katumbas ng pagkakaroon ng Genesis World sa ilalim ng kanyang mga paa. Maraming natutunan si James at ang kanyang mga kasama tungkol sa 3,000 Great Genesis Worlds mula sa tatlong magkakapatid. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa Zephyria World at hindi nila namalayang nakarating sila sa pinakamalalim na bahagi ng lugar. Sa kailaliman ng Zephyria World, ang mga lapida ay nakataas sa kalangitan. Mayroong dalawang bagay na karaniwan sa kanila. Una, walang mga pangalan sa kanilang mga lapida o anumang bagay upang makilala ang taong inilibing. Pangalawa, ang mga libingan ay hinukay, at ang kanilang mga kabaong ay walang laman. Naglakad ang grupo ni James sa Zephyria World. Gayunpaman, bukod sa mga libingan, walang mga kayamanan. Kahit na may mga kayamanan, nakuha na sila ng mga unang nakipagsapalaran sa Zephyria World. Ang mga libingan ay hinukay at walang laman, na nag-iiwan lamang ng mga buto sa mga kabaong. Ang mga buto ay may mga pag-aari ng mga tao, pati na rin ang iba pang mga nilalang. Matapos may libing ng mahabang taon, wala nang lakas ang kanilang mga buto. Hayaan mo na, dismayadong sinabi ni James, nakatingin na kami sa paligid, pero wala namang espesyal. Matapos mabigang makahanap ng anumang kayamanan, binalak ni James na umalis. Ang pangunahing layunin niya sa pag-alis sa Dark World ay hanapin si Thea. Binalak niyang magtungo sa Ancient Genesis World para hanapin si Thea. Dahil ang Ancient Genesis World ang core, ang mga powerhouse mula sa lahat ng iba't ibang Genesis World ay magtitipon doon. Bumalik sila sa mga hangganan ng Zephyria World at aalis na sana. Boom! Biglang, isang malakas na pagsabog ang nagmula sa kailaliman ng Zephyria World. Agad silang lumingon at nakita nila na isang espiritual na bundok ang sumabog. Ang malalaking bato ay gamulong pababa, at napuno ng alikabok ang hangin. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang libingan na may sinaunang aura. Hindi napigilan ni James at ng iba pa na makaramdam ng takot sa makapangyarihang aura. Ito ang nagulat si James at ang iba pa. Sa sandaling iyon, ang Zephyria World ay mabilis na lumipat sa Gray Zone at dumaan sa ilang pangunahing mundo. Ang hitsura ng Zephyria World ay nakakuha ng maraming atensyon. Agad naman itong hinabol ng mga nakakaramdam nito. Ang Zephyria World ay naglakbay sa mataas na bilis.
Sa wakas, huminto ito sa gray zone ng isang tiyak na Genesis world. Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki na nakaupo sa isang lotus na posisyon sa loob ng isang partikular na sekta ng Ancient Genesis World ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Isang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, at agad siyang tumitig sa isang tiyak na direksyon. Muling lumitaw ang Zephyria World. Sa ibang lugar, nagkaroon ng talakayan. Nakaramdam ako ng abnormalidad mula sa Zephyria World. Maaaring ito ay isang biyaya na lumitaw. Ang enerhiya ng Zephyria World ay kumalat sa maraming iba't ibang mundo, kabilang ang Ancient Genesis Worlds. Sa sandaling iyon, agad na naramdaman ng mga powerhouse mula sa Ancient Genesis World ang presensya nito at nagpadala sila ng mga disipulo upang tingnan ang sitwasyon. Naramdaman ni James at ng iba pa sa mga hangganan ng Zephyria World ang pagbabago-bago at agad na tumalikod. Hindi nagtagal, lumitaw sila sa harap ng bagong labas na libingan. Ito ay may napakalaking lapida na mas malaki kaysa sa isang planeta. Ilang mga sinaunang at mahiwagang salita ang nakaukit sa lapida. Anong mga text ito? Ang magkapatid na Meyer ay may pagdududa na tumingin sa lapida. Marami na silang napuntahan na Genesis Worlds noon at alam ang halos lahat ng iba't ibang teksto na umiiral. Gayunpaman, hindi nila makilala ang mga salita sa lapida. Matapos makita ni James at ng iba pa ang mga salita, nagtinginan silang nagtataka. Mga teksto mula sa madilim na mundo. Bahagyang kumunat ang noo ni Zovian at sinabing, may kaugnayan ba ang libingan na ito sa Dark World? Ang mga salitang ito ay nabibilang sa madilim na mundo. Tumingin si Zaitos kay Zovian at nagdududang nagtanong, ano ang sinasabi nito? Franciscus Yulan. Binasa ni na James, Stephen, Zovian, at Quattro ang mga salita ng sabay-sabay. Ha! Nanlumo ang magkapatid na Meyer at bumagsak sa lupa na may mapatla at takot na mga mukha. Tumingin si James sa kanila at kumunat ang noo. Tanong ni Zovian, anong meron? Espesyal ba si Franciscus? Bakit sila takot na takot? Franciscus. Mapatla ang mukha ni Lani, at nanginginig ang labi sa takot. Tumingin sa kanya si Quattro at sinabing mapang asar, mga powerhouse kayo sa Years 1/3 rank. Paano ka matatakot sa isang pangalan lang? Kahit gaano pa siya kalakas, bangkay siya ngayon. Kailangan mo bang matakot ng ganito? Naramdaman nilang tatlo ang panginginig sa kanilang mga gulugod. Ito ay isang natural na reaksyon para sa kanila. Ang pangalan mismo ay nakakatakot, at hindi nila mapigilan ang kanilang sarili. Umupo ang magkapatid na Meyer at ginamit ang kanilang mga kapangyarihan upang sugpuin ang takot sa kanilang mga kaluluwa. Makalipas ang ilang oras, gumanda na sila ngunit kitang-kita pa rin ang takot. Tanong ni James, sino siya? Sagot ni Zaitos, bawal siyang powerhouse. Noong unang panahon, ginamit niya ang kanyang curse magic sa lahat ng Genesis powers. Ang kapangyarihan ng sumpa nito ay nakaukit sa kaluluwa ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang sumpa ay magiging aktibo hanggat naririnig natin ang kanyang pangalan, ay si. Sa conclusion, hindi ganoon katikot si Franciscus. Ang kanilang reaksyon ay dahil sa sumpa na inilagay sa kanila. Kahit na pagkatapos ng maraming taon, ang kanyang sumpa ay magkakaroon pa rin ng ganap na epekto at ipapasa sa susunod na mga henerasyon. Bakit hindi tayo naiimpluwensyahan? Tanong ni Quattro. Ang kapatid na Meyer ay umiling, hindi alam ang sagot. Matapos sugpuin ng ilang sandali ang sumpa sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa, bumalik sila sa kanilang mga paa. Saglit na tinitigan ni James ang lapida, pagkatapos ay bumaling sa magkapatid na Meyer, nagtanong, ano ang pinagmulan ni Franciscus? Sa muling pagbanggit ni James ng pangalan, ang magkapatid na Meyer ay kumikibot sa sakit na parabang sinapian sila ng masamang espiritu. Mahinahong sinabi ni Quattro, tigilan mo na ang pagpapahirap sa kanila. Hindi mo dapat sabihin ang pangalang Franciscus. Bumagsak sa lupa ang magkapatid na Meyer matapos muling banggitin ni Quattro si Franciscus. Umuumbok ang mga ugat sa kanilang mga mukha, at nakakapangilabot ang mga ito. Tumingin si Stephen kay Quattro at sinabing, pinalala mo lang. Hindi mo dapat sabihin Franciscus. Agad na nahimite ang magkapatid na Meyer. Nagkatinginan si James at ang kanyang mga kasama. Paano nagkaroon ng napakaraming kapangyarihan ng isang pangalan?
Anuman, ang tatlong magkakapatid na ito ay mga powerhouse sa years 1/3 rank yet, nahimatay lang sila pagkatapos marinig ang pangalan ng tatlong beses. Tuwang-tuwa si James, na natagpuan ang sekreto sa ligtas na pakikipagsapalaran sa Genesis Worlds. Napangiti din si Quattro matapos ang pag-iisip ni James. Umupo ang grupo sa lupa at hinintay na magising ang mga kapatid. Maya-maya pa ay nagkamalay na sila. Walang magawa agad na sinabi ni Zytos, "Please stop mentioning his name. Wala tayong supernatural powers para sugpuin ang sumpa at hindi natin ito kayang tiisin." Sumagot si James, "Kung gayon, sabihin sa akin ang kanyang pinagmulan." Umupo si Zytos sa lupa, mahinang umiling, at sinabing, "Hindi rin namin alam." Siya ay isang ipinagbabawal na powerhouse. Ang mga normal na sinaunang aklat ay hindi nangangahas na itala ang kanyang pangalan. Wala ring mga alamat tungkol sa kanya. Alam lang natin na sinumpa niya ang lahat ng Genesis Worlds. Sa sandaling marinig natin ang kanyang pangalan, ang sumpa ay isa aktibo. Isang sekta lamang ang lumikha ng supernatural power para sugpuin ang sumpa. Walang ideya ang magkapatid na Meyer kung anong uri ng background mayroon si Franciscus. Wala silang masyadong alam bukod sa nag-exist na siya noon. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Quattro, at pagkatapos ay tuwang-tuwang sinabi niya, "Tiyak na maraming magagandang kayamanan sa loob ng kanyang libingan. Buksan natin ang kanyang libingan at tingnan natin kung ano ang nasa loob." "Please gawin mo." Sumikat si Stephen sa langit at nagpakita sa harap ng libingan. Pagkatapos, nagpatawag siya ng ilang mga inscription upang bumuo ng isang higanteng espada at nilaslas ang libingan. Gayunpaman, biglang lumitaw ang isang protection na hadlang at hamarang sa pag-atake ni Stephen. Boom! Ang puwersa ay tumalbog, at si Stephen ay nahulog mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa, at nabuo ang isang malaking hukay. Nabalot ang alikabok at tumagos sa hangin. Bumangon si Stephen sa lupa, tinapik ang dumi sa kanyang katawan, at nagmura, "Damn it. May formation." Hindi na masyadong nagsalita si James matapos makumpirma na ayos lang si Stephen. Lumingon siya sa porma sayon sa paligid ng puntod. Biglang sinabi ni Zovian, "Medyo pamilyar ito." Matapos mag-observe sandali ni Stephen, tumanggaw siya at sinabing, "Yeah. Nararamdaman ko ang maraming pamilyar na inscription sa loob ng porma sayon." Sumagot si James, "Ito ang mga primitive na inscription ng Dark World's human race. Sa tingin ko may mga primitive inscriptions din ng ibang primevals. Ang porma sayon ay ginawa gamit ang mga primitive na inscription ng ating mundo." Nagmura si Quattro, "Damn it. Ano ang magandang tungkol sa paglinang ng mga primitive na inscription ng tao at ng ibang lahi? Sabihin mo lang kung masisira mo ang formation o hindi." Sabay-sabay na umiling sina James, Stephen, at Zovian. Pagkatapos, sabi ni James, "Bagaman pamilyar ang aura, masyadong malalim ang porma sayon. Hindi madaling masira ang formation. Kakailanganin ko ng mahabang panahon para pag-aralan ito." Tinitigan ng magkapatid na Meyer si James at ang kanyang mga kasama, nagulat na naiintindihan nila ang mga inscription na ginamit sa porma sayon. Sabi ni Quattro, "Talagang may malaking kayamanan dito. Dahil hindi natin masisira ang porma sayon, paano kung subukang maghukay ng daanan dito?" Tumingin sa kanya si James at sinabing, "Well, you can try." Si Quattro ay gagawa ng todo upang makuha ang mga kayamanan. Ang kanyang mga kamay ay biglang naging pala, at nagsimula siyang mag-dive. Matapos maghukay ng ilang metro, pinasabog siya ng malakas na puwersa at nahulog sa lupa. Dumura siya ng isang bibig ng dugo at nagmura, "Fuck." Umupo si Quattro at sinabing, "May formation din sa ilalim ng lupa. Hindi ko ito mahuhukay. Kayo na lang ang mag-isip ng kung ano-ano." Swoosh! Sa sandaling iyon, may ilang mga buhay na nilalang na lumitaw sa lugar. Nakapunta na ako sa Zephyria World noon ngunit hindi ko nakita ang libingan na ito noon. Bulalas ng isa sa mga nabubuhay na nilalang, saka nagmamadaling buksan ang libingan. Gayunpaman, naharang siya ng porma sayon at nakaranas ng backlash. Bumaba mula sa langit ang kanyang katawan at bumagsak sa lupa, na winasak ang ilang lapida. Swoosh! Swish! Swoosh! Parami ng parami ang mga buhay na nilalang na lumitaw sa paligid ng libingan.
Sa isang maikling sandali, halos 100 buhay na nilalang ang nagtipon. Lahat sila ay makapangyarihan. Ang pinakamahina ay nasa Years 1 first rank. Bakit ang daming tao dito? Kumunot ang noo ni James. Sabi ni Zovian, who cares? Kahit gaano pa karami ang dumating, wala ni isa sa kanila ang makakapagbukas ng formation. Kabanata 5771. Maghanap ng mga kabanata. Tama ka. Malumanay na sinabi ni James, kami ay sanay sa mga primitive na inscription ng human race at iba't ibang lahi mula sa Dark World. Wala sa kanila ang makakagawa ng anuman sa pormasyong ito. Hindi nila ito masisira. Si James at ang iba ay nakatayo sa harap ng libingan at tinitingnan ang mga buhay na nilalang na patuloy na lumilitaw. Ang Zephyria World ay tumawid sa mga kaharian, na umaakit sa atensyon ng mga powerhouse ng mga kaharian. Ang mga powerhouse na nakadama ng hitsura ng Zephyria World ay sumugod. Bukod dito, naramdaman din ito ng maraming powerhouse ng Ancient Genesis World. Nagpadala sila ng mga powerhouse sa ilalim ng kanilang sekta upang suriin ang sitwasyon. Si James at ang iba ay nakaupo sa isang bato sa harap ng libingan. Sa pagtingin sa mga buhay na nilalang na lumilitaw sa isa't isa, tahimik nilang pinag-usapan ang kanilang mga sarili. Napakaraming powerhouses. Hindi napigilan ni Quattro na mapabuntong hininga at sabihing, lahat sila ay nasa Years 1 rank. Masyadong nakakatakot ang mundo sa labas ng Dark World. Kailangan kong mag-ingat. Kung hindi, baka mawala ang buhay ko. Sa sandaling ito, namumulaklak ang puting liwanag sa di kalayuan. Pagkatapos, isang malakas na enerhiya ang dumaan. Maraming buhay na nilalang ang tumingin sa liwanag. Sa di kalayuan, isang puting bulaklak ang lumipad. Isang magandang babae na nakasuot ng puting damit ang nakatayo sa puting bulaklak. Napakalakas ng aura ng ginang. Sa kanyang pagdating, ang kanyang malakas na aura ay nagdulot ng maraming mga powerhouse na humihingal. Sino siya? Napakalakas ng aura niya. Maging si James ay nabigla sa aura ng ginang. Kumunot ang noo ni Stephen at sinabing, base sa kanyang aura, malamang na pumasok siya sa Years 1 7th rank. Seryoso ang itsura ng magkapatid na Meyer. Huminga ng malalim si Zaitos at nagtanong, bakit siya nandito? Sumunod naman ang pangalawang panganay na kapatid at sinabing, dahil nandito siya, maraming powerhouses mula sa Ancient Genesis World ang lalabas sa Zephyria World sa lalong madaling panahon. Bumantong hininga ang bunsong kapatid at sinabing, dapat mayroong malaking kapalaran dito, ngunit wala itong kinalaman sa atin. Siya ay mukhang napakaganda at dalisay. Napatingin si Quattro sa babaeng nakatayo sa puting bulaklak. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Naglalawe na rin siya. Sinulyapan ni James ang magkapatid na Meyer at nagtanong, saan siya galing? Sinabi ni Zaitos, siya ang Grand Priestess ng isang Super Orthodox mula sa Ancient Genesis World. Siya si Zitlali Blair. Ang kanyang cultivation rank ay napakataas. Naabot niya ang Years 1 7th rank. Akin siya. Tumawa si Quattro at sinabing, gusto ko si Zitlali. Huwag kang kumilos ng walang ingat, napapanahong paalala ni James. Huwag kang mag-alala. Ngumiti si Quattro at sinabing, mayroon akong lihim na sining. Kumikislap ang katawan ni Quattro. Nagpakita siya sa langit bago si Zitlali. Tapos, naging gwapong lalaki ang itsura niya. Zitlali, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Quattro. Naghahanap ako ng makakasama. Mesla ng facial features ni Zitlali. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin, ngunit ang kanyang ekspresyon ay malamig. Napatingin siya kay Quattro. Isang sulyap mula sa kanya ay nagpadala si Quattro na bumagsak mula sa langit ng marahas sa lupa. Si Quattro ay lumapag ng malalim sa dumi. Si James at ang iba ay dumistansya sa oras. Lumayo sila kay Quattro, natatakot na siya ang magdulot sa kanila ng gulo. Si Zitlali ay nasa Years 1 7th rank. Hindi siya isang powerhouse na maaari nilang masaktan. Sa matinding kahirapan, bumangon si Quattro mula sa lupa at lumitaw sa kalagitnaan ng hangin. 1/3. Pagtingin kay Zitlali, tinawag niya, Francisca Sulan. Parang magic ang mga salita ni Quattro. Hinatak nila ang mga sigaw sa pinakamalalim na bahagi ng mga kaluluwa ng mga nabubuhay na nilalang na naroroon. Kasabay nito, ang mga nabubuhay na nilalang ay napuno ng kakulangan sa ginhawa.
Franciscus, Franciscus, Franciscus. Nagpatuloy si Quattro sa pagtawag. Sa di kalayuan, maraming buhay na nilalang ang nahulog sa lupa. Patuloy silang gamulong sa lupa. Nakatayo si Zitlali sa puting bulaklak. Mukhang nasasaktan siya. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang lihim na sining. Ang curse power na nagmula sa kanyang kaluluwa ay agad niyang natunaw. Galing ka ba sa Dark World? Hindi niya maiwasang mapatingin kay Quattro. Nagmula ang Zitlali sa Ancient Genesis World. Siya ang Grand Priestess ng isang super-orthodox. Ang orthodox na kinabibilangan niya ay bumuo ng isang lihim na sining na maaaring labanan ang curse power. Kahit na ang isang buhay na nilalang ay naglagay ng sumpa sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang katawan, maaari niyang lutisin ito. Dama po ang tingin niya kay Quattro. Si Franciscus Yulon ang ipinagbabawal na powerhouse. Maraming mga bagay ang nangyari sa malayong nakaraan. Maaaring hindi alam ng mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo ang tungkol sa kanila, ngunit nagmula siya sa isang super-orthodox. Kaya, medyo alam niya ang tungkol sa mga bagay na iyon. Oo, masiglang sinabi ni Quattro, ako ay mula sa madilim na mundo. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang sumama sa akin sa Dark World at maging partner ko? Na-curious si Zitlali tungkol sa Dark World. Pagkatapos ng lahat, maraming malalakas na powerhouse ang isinilang sa Dark World sa malayong nakaraan. Interesado siya sa Quattro, lalo na nang maramdaman niya ang cultivation rank ng huli. Naguguluhan siya. Hindi man lang nakapasok si Quattro sa Years 1 rank, kaya niyang lampasan ang gray space ng Genesis World. Inis kanya ang paligid. Maraming buhay na nilalang ang nahulog sa lupa. Lahat sila ay nasa sakit. Iilan lamang sa mga powerhouse na may malalakas na cultivation base ang nagawang sugpuin ang curse power na pumutok sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang kaluluwa. Ang ilang mga inapo ng mga sinaunang orthodox ay maaari ring sugpuin ang curse power. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay hindi naapektuhan. Sabay-sabay, alam ni Zitlali na sila ay mula rin sa Dark World. Tanging ang mga buhay na nilalang ng madilim na mundo ang maaaring manatiling hindi maaapektuhan ng curse power. Hoy, Zitlali, may itatanong ako sa'yo. Gusto mo ba akong maging partner? Naiinip si Quattro. Isa kang tanga. Sinulyapan ni Zitlali si Quattro at ngumuso. Hindi niya pinansin si Quattro at sumulong. Siya ay nagpakita sa harap ng puntod ni Franciscus. Tiningnan niya ang malaking libingan at ang misteryosong porma sayon sa paligid nito. Pumunta siya sa lugar na ito para alamin ang tungkol sa Zephyria World's affairs. Alam niya ang tungkol sa alamat ng Zephyria World. Alam din niya na isinakripisyo ni Franciscus ang kanyang buhay para sampiin ang 3,000 dakilang mundo ng Genesis at hindi mabilang na mundo ng Microgenesis. Sa huli, inilibing siya sa Zephyria World. Gayunpaman, hindi pa rin natuklasan ang kanyang libingan kahit na lumipas na ang maraming taon. Ngayon, mapapatunayan ni Zitlali na ang libingan na ito ay kay Franciscus, ang ipinagbabawal na powerhouse noong nakalipas na mga taon. Si James at ang iba pa ay nagpakita sa malayong lugar ng libingan. Lumayo sila sa Quattro. Nagtipon sila at nagkwentuhan ng mahina. Kasunod ng paglitaw ni Zitlali, mas maraming buhay na nilalang ang dumating sa lugar na ito. Mayroon ding ilang lords ng 3,000 Great Genesis Worlds. Ang mga Panginoong ito ay makapangyarihan. Karamihan sa kanila ay nasa Years 1 7th at 8th rank. Mayroon ding iilan sa Years 1 9th rank. Nang makita ang napakaraming powerhouse na lumitaw, natigilan si James at ang iba pa. Ang mundo sa labas ng madilim na mundo ay namuhay ayon sa reputasyon nito. Napakaraming powerhouses noon. Dati, sa Dark World, halos lipulin ni Ziel mag-isa ang buong Dark World. Ngayon, napakaraming powerhouse na kapantay ni Ziel noong nasa kanyang peak ang narito. Ang mga powerhouse na ito ay pumunta sa lugar na ito upang tingnan ang Zephyria World. Pagdating dito, kinumpirma nila na ito ang puntod ni Franciscus. Gayunpaman, bukod sa mga super-orthodox, hindi alam ng ibang mga Panginoon ang mga detalye ni Franciscus. Ang alam lang nila ay forbidden existence siya. Parami ng parami ang mga nabubuhay na nilalang na nagpapakita. Tiningnan ni Stephen ang mga buhay na nilalang at mga powerhouse na pinag-aaralan ang pagbuo.
Sumimangot siya at sinabing, masisira ba nila ang formation? Kalmadong sinabi ni Zovian, huwag kang mag-alala. Hindi sila mula sa Dark World, kaya hindi nila ma-master ang mga inscription ng Dark World sa ganoong kaikling panahon. Kahit na master nila ito, hindi sila sanay dito. Kung kahit na tayong mga bihasa sa mga inscription ng madilim na mundo ay hindi ito mabuksan sa napakaikling panahon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Hindi nag-alala si Zovian tungkol sa mga nabubuhay na nilalang na pumutok sa Porma Sion. Hindi rin nag-alala si James. Alam niya kung gaano kalalim ang Porma Sion. Gustuhin man niyang sirain ang Porma Sion, kakailanganin niya ng maraming oras. Dapat nasa Porma Sion na ito ang signature skill inheritance ni Franciscus, sabi ni James. Kailangan nating mag-isip ng paraan para masira ang formation at makapasok sa puntod. Galing kami sa Dark World. Mas malaki ang tsansang makuha natin ang mana ni Franciscus. Ang magkapatid na Meyer ay bumagsak sa lupa at nahimatay. Si James at ang iba ay nag-uusap tungkol kay Franciscus. Sa tuwing binabanggit nila si Franciscus, nakaramdam sila ng matinding sakit na parabang tinutusok ng matalim na punyal ang kanilang mga katawan. Tama si Dragon General. Lumapit si Quattro. Nagbago na siya sa kanyang pangunahing sarili. Mas gusto niyang maging mukhang baboy. Mga kapwa magsasaka, maaari mo bang sirain ang Porma Sion? Isang magandang boses ang narinig. Napalingon si James at ang iba pa sa direksyon ng boses. Isang puting bulaklak ang lumitaw sa harap nila bago nawala. Bumaba mula sa langit si Zitlali na nakasuot ng puting damit at tuloy-tuloy na lumapag sa harapan nila. Hindi natin masisira. Umalis ka na. Dahil nabigo si Quattro na makuha ang gusto niya kanina, hindi na niya gusto ang magandang babaeng ito. Inutusan niya si Zitlali na umalis sa sandaling lumitaw ito. Hindi pinansin ni Zitlali si Quattro. Bilang Grand Priestess ng isang super-orthodox at sinaunang puwersa, masasabi niyang side character si Quattro at ang namamahala ay si James. Tumingin si Zitlali kay James at malumanay na sinabi, ako si Zitlali, ang Grand Priestess ng Iusta Sect. Kung masisira mo ang Porma Sion, bibigyan ka ng aking sekta ng kaukulang cultivation resources. Kung ito man ay supernatural signature skills, elixir, armas, o kayamanan. Anuman ang pangalan mo, ibibigay ito sa iyo ng aking sekta. Iniulat ni Zitlali ang sitwasyon dito sa kanyang sekta. Ang utos na natanggap niya ay alamin kung totoo ang libingan at tingnan kung patay na si Franciscus. Si Franciscus ay isang pag-iral na nagdulot ng hindi mabilang na mga ortodokso ng Ancient Genesis World na humihingal. Bagamat sinasabing patay na si Franciscus at inilibing sa Zephyria World, wala pang buhay na nilalang ang nakakita sa kanyang puntod o bangkay noon. Ngayong lumitaw na ang libingan ni Franciscus, kailangang malaman ni Zitlali ang katotohanan. Kailangan niyang kumpirmahin kung inilibing si Franciscus o hindi sa libingan na ito. Kung gusto ko ng partner, bibigyan mo ba ako? Napatingin si Quattro kay Zitlali at nagtanong. Sinabi ni Zitlali, ang Iusta Sect ay maraming disipulo at magagandang babae. Sabihin mo lang kung anong klaseng partner ang hinahanap mo. Ang aking sekta ay tiyak na magkakaroon sa kanya. Gusto kita, sabi ni Quattro. Sumulyap si Zitlali kay Quattro at matamlay na sinabi, hindi ka karapat-dapat. Ikaw, galit na galit si Quattro. Tumingin siya kay James at sinabing, Dragon General, pumasok tayo sa libingan nang wala siya. Mababa ang tingin niya sa mga tao. Hindi ka tao. Tumawa si James. Hindi mapabulaanan ni Sai Quattro ang mga salita ni James. Ano sa tingin mo? Tanong ni Zitlali. Apologetically, James answered, I'm sorry. Masyadong malalim ang formation dito. Hindi rin natin masisira ang formation. Sa ngayon, maraming buhay na nilalang ang nakaalis sa sumpa sa pinakamalalim na bahagi ng kanilang mga kaluluwa. Lahat sila ay gumaling. Samantala, maraming buhay na nilalang ang nakapalibot kay James at sa iba pa. Ang mga buhay na nilalang na ito ay tumingin kay James at sa kanyang mga kasama na parang gusto nilang patayin. Nagpalitan ng tingin sina James at Zovian. Ikinaway ni Zovian ang kanyang kamay, at isang malakas na enerhiya ang humila kay Quattro at itinapon siya palabas. Hindi natin siya kasama. Sa pagmamadali, sinabi ni James, magagawa ninyo ang anumang gusto ninyo sa kanya.
Biglang nagbago ang ekspresyon ni Quattro. Sumigaw siya, Dragon General, lumabag ka sa alituntunin ng kapatiran. Franciscus, Franciscus, Franciscus. Sigaw niya habang lumilipad palabas. Nang itapon, si Quattro ay natakot. Natakot siya na baka patayin siya ng grupong ito ng mga powerhouse at gawing inihaw na baboy. Malakas ang kanyang dagandong sa lugar. Ang mga sound wave ay hamampas. Mayroong hindi bababa sa 10,000 buhay na nilalang sa lugar. Ang libo-libong buhay na nilalang ay agad na nahulog sa lupa. Marami sa kanila ang nagluwa ng dugo, habang ang ilan ay nakaupo sa lupa sa isang lotus na posisyon at nagpalipat-lipat ng kanilang lakas upang labanan ang curse magic. Nakaramdam ng takot si Quattro matapos siyang palayasin ni Zovian. Sabay sigaw ng pangalan ni Franciscus ng 10 beses. Sa libo-libong mga powerhouse na naroroon, iilan lamang na buhay na nilalang ang hindi naapektuhan. Samantalang ang natitira ay sumabog ang sumpa sa kanilang mga katawan. Umikot ang katawan ni Quattro sa kalangitan. Sa huli, panay ang pagbagsak niya sa lupa. Sinugod niya si James at ang iba pa bago umupo sa isang bato sa tabi ni James. Maligayang pagdating sa Zephyria World. Noon lang, isang boses ang biglang tumunog sa buong Zephyria World. Kasunod ng boses, isang misteryosong porma sayon ang lumitaw sa paligid ng Zephyria World. Matapos lumitaw ang porma sayon, nawala ang Zephyria World. Sa Ancient Genesis World, maraming powerhouse ang nagmamasid sa sitwasyon ng Zephyria World. Gayunpaman, bigla nilang hindi naramdaman ang Zephyria World. Sa Zephyria World, naramdaman ng maraming powerhouse na may isang formation na lumitaw sa buong mundo. Gusto nilang magmadaling umalis sa lugar, ngunit huli na ang lahat. Nakulong sila sa formation. Maraming makapangyarihang Panginoon ang sumalakay sa porma sayon ng buong lakas. Sa kasamaang palad, kahit na maraming mga Panginoon ang nasa Years 19th rank, hindi nila maigalaw ang pagbuo ng Zephyria World. Anong nangyayari? Maging si James at ang iba ay tumayo. Kaagad, lumitaw sila sa hangganan ng Zephyria World at tumingin sa porma sayon. Ang porma sayon na ito at ang pagkakabuo ng libingan ni Franciscus ay nagmula sa parehong pinagmulan. Napagtanto nila na ang mga inscription sa pagbuo ay mukhang pamilyar. Nagpalitan sila ng tingin. Sumimangot si Zovian at sinabing, mukhang may nagtatago sa Zephyria World. Sinadya niyang akitin ang mga powerhouse na ito rito. Nawala sa pag-iisip, tumango si James at sinabing, yeah, I think so too. I wonder kung anong klaseng powerhouse siya. Baka si Franciscus. Hindi napigilan ni Quattro na magtanong. Umiling sina James, Zovian, at Stephen. Hindi nila alam ang nangyayari. Naramdaman lang nila na hindi ito isang magandang bagay. Nang lumunin ng porma sayon sa hangganan ng Zephyria World ang buong mundo, nawala ang porma sayon sa paligid ng puntod ni Franciscus. Matapos mawala ang porma sayon, ilang mga inscription ang natipon sa kalangitan sa itaas ng puntod ni Franciscus. Ang mga inscripsyong ito ay bumuo ng isang ilusyonaryong katawan. Ang mga tingin ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay damapo sa ilusyonaryong katawan na ito. Bagamat ilusyon ang katawan, masasabing isa itong matanda. Sino ka? Tanong ng isang powerhouse. Greetings, ako ang Tombkeeper. Ang ilusyonaryong katawan ng matanda ay unti-unting nabuhay. Sa huli, ito ay naging isang matanda sa isang itim na damit. Puno ng kulubat ang mukha ng matanda. Mayroon din siyang mahaba at puting balbas. Taga-bantay ng libingan. Nang marinig iyon, maraming powerhouse ang nabigla. Tao talaga. Hindi siya espiritu. Sumimangot si Zovian at Ulong, napakalakas ng aura niya. Nahihigitan nito ang lahat ng nabubuhay na nilalang na naruroon. Ang pinakamalakas na powerhouse dito ay nasa Years 19th rank, kaya dapat nasa Years 1 Zale rank man lang siya. Sinulyapan ng libingan ang kanyang paligid. Nakakunot ang noo niyang sinabi, ganyan na ba kaina ang lahat sa Genesis World ngayon? Wala bang powerhouse? Nang marinig ang kanyang mga salita, nakaramdam ng awkward ang mga lords sa Years 19th rank. Sila ang mga lords of the Great Genesis Worlds at mga powerhouse sa Years 19th rank. Napakalakas nila sa 3,000 Great Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro Genesis Worlds. Hanggat ang ilang mga matatanda ay hindi lumabas sa pag-iisa, sila ay hindi magagapit.
Ngayon, walang awa silang sinampal sa mukha. Ahem. Bahagyang umubo ang Nichu. Pagkatapos, umalangaw-ngaw ang boses niya sa buong lugar. Matagal na akong nakabantay dito. Gusto kong umalis, ngunit bago ako umalis, kailangan kong makahanap ng isang inapo para kay Franciscus. Hindi ko hahayaang mawala ang kanyang invincible signature skill. Nang tawagin ni Quattro si Franciscus, ang curse power sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng mga buhay na nilalang ay sumabog. Nasasaktan sila na para bang hindi mabilang na kulisap ang kumagat sa kanilang laman, ngunit nasasabik pa rin sila. Ang pamana ng isang ipinagbabawal na pag-iral ay lubhang nakakatakot. Kung makukuha ito ng isa, tatayo ang isa sa tuktok ng piramide ng Genesis World. Pinagmasdan ng libingan ang kanyang paligid at sinabing, ayon sa mga huling salita ni Franciscus, ang kanyang inapo ay dapat na isang pambihirang kababalaghan. Bukod dyan, ang kanyang cultivation base ay dapat na mas mababa kaysa sa Years 1 second rank, ibig sabihin, ang kanyang cultivation rank ay dapat nasa Years 1 first rank o mas mababa. Sa ganoong paraan, makapasok siya sa Tomb World at makalahok sa assessment ni Franciscus. Pagkatapos nito, makukuha na niya ang mana ni Franciscus. Kinaweyan ng libingan ang kanyang kamay. Isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang palad. Ang enerhiya ay patungo sa mga nabubuhay na nilalang sa Years 1 second rank o mas mataas, na nagpapalipad sa kanila palabas ng Zephyria World. Kahit na pinalabas sila ng Zephyria World, naririnig pa rin nila ang boses ng Tomb Keeper. Bumalik ka at ikalat ang balita. Ang isang kababalaghan ng anumang mundo ay maaaring pumasok sa Zephyria World at lumahok sa pagtatasa. Gayunpaman, ang pagtatasa ay mapanganib. Kapag nakapasok ka sa Zephyria World, mahihirapan kang makalabas ng buhay. Malakas ang boses ng libingan. Ang mga powerhouse na pinalayas ay nabalisa. Akala nila makakakuha sila ng malaking kapalaran. Sino ang nakakaalam na hindi nila makukuha ang mga kayamanan sa pagkakataong ito dahil masyadong mataas ang kanilang cultivation. Gayunpaman, mabilis silang umalis at bumalik sa kanilang Genesis Worlds. Pagkatapos, dali-dali nilang tinipon ang mga kababalaghan ng kanilang Genesis Worlds. Muling lumitaw ang Zephyria World, na nawala. Binagtas ng Zephyria World ang kulay abong espasyo ng hindi mabilang na Genesis Worlds. Sa huli, nagpakita ito sa labas ng Ancient Genesis World. Ang balita ay kumalat sa Ancient Genesis World. Nang malaman na lumitaw ang mana ni Franciscus, maraming mga Ortodokso ang nagpadala ng mga kababalaghan sa ilalim ng kanilang mga sekta upang makapasok sa Zephyria World. Ibinaba pa ng ilang powerhouse ang kanilang cultivation rank sa Years 1 first rank para makuha ang mana ni Franciscus. Sa sandaling ito, wala pang maraming buhay na nilalang ang natitira sa Zephyria World. Si Stephen ay pinaalis sa Zephyria World, ngunit hindi siya umalis. Nagpakita siya sa hangganan ng Zephyria World sa labas ng formation. Kailangan niyang hintayin si James, ang kanyang guro, dito. Sa Zephyria World, nakatayo si James sa harap ng libingan, tinitingnan sina Zovian at Quattro. Sir! And biglang tumayo si Quattro at iwinagayway ang kanyang paa sa tagapagbantay ng Nichu sa langit sa itaas ng puntod. Sumigaw siya, Sir, dito po. Tumingin ang libingan kay Quattro. Nang makitang nakatingin sa kanya ang Nichu, natuwa si Quattro. Galing ako sa Dark World, katulad ni Franciscus. Bakit hindi mo nalang ibigay sa akin ang mana ni Franciscus? Gusto kong matuto ng curse magic. Gusto kong nasa tuktok ng piramide ng Genesis World tulad ni Franciscus. Haha, tumawa ang libingan at sinabing, nakakatuwa ka. Dahil ikaw ay mula sa madilim na mundo, talagang karapat dapat kang makakuha ng ilan sa mana ni Franciscus. Habang nagsasalita siya, ikinaway niya ang kanyang kamay, at isang malakas na enerhiya ang humila kay Quattro papunta sa libingan. Naglakbay si Franciscus sa mundo at nakakolekta ng hindi mabilang na supernatural signature skills. Ang mga nabubuhay na nilalang mula sa madilim na mundo ay maaaring makakuha ng ilan sa kanyang supernatural signature skills. Habang nagsasalita, nilingon niya sina James at Zovian bago nagtanong, gusto ba ninyong dalawa ang kanyang mga signature skills? Nagpalitan ng tingin sina James at Zovian.
Pagkatapos, tinanong ni James, may pagkakaiba ba ang kasanayang ito sa pagpirma at ang mana pagkatapos makumplito ang pagtatasa? Haha, natawa ang Nicho at sinabing, syempre, may pagkakaiba. Ang mga kasanayan sa pagpirma ay tinipon ni Franciscus. Kahit na makapangyarihan ang mga ito sa signature skills ng 3,000 Great Genesis Worlds, medyo kulang sila kumpara sa kanyang mana. Dahil si James at ilang iba pa ay mula sa Dark World, pinadali ng Tombkeeper ang mga bagay para sa kanila. Hinayaan niyang pumasok si Quattro sa libingan ni Franciscus at kumuha ng signature skill inheritance. Nagpalitan ng tingin sina James at Zovian. Sinabi ni Zovian, sa tingin ko, maaari nating subukan muna ang pagtatasa ni Franciscus. Kung hindi tayo magtagumpay, kukuha tayo ng supernatural signature skill at aalis. Tumingin si James sa Tombkeeper na nakatayo sa langit at nagtanong, kung hindi tayo makapasa sa assessment, makakakuha pa ba tayo ng supernatural signature skill? Oo naman. Hinawakan ng Tombkeeper ang kanyang balbas at sinabing, kung tutuusin, kayo ni Franciscus ay mula sa Dark World. Gusto niyang bisitahin ang Dark World bago siya mamatay. Nakalulungkot, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Nakita ng libingan si Stephen na nakatayo sa labas ng pagbuo ng Zephyria World. Kinawayan niya ang kamay at pinapasok ulit si Stephen sa formation. Maya-maya, nakatayo na si Stephen sa harap nina James at Zovian. Galing ka sa Dark World. Bagamat hindi ka makakasali sa assessment, maaari kang makakuha ng supernatural signature skill. Habang nagsasalita ang libingan, ipinadala niya si Esteban sa libingan. Na-curious si James kay Franciscus. Hindi niya mapigil ang magtanong, Sir, ano po ang background ni Franciscus? Paano siya naging forbidden existence? Ano ang nangyari sa malayong nakaraan? Bakit niya isinumpo ang 3,000 Great Genesis Worlds at ang maraming Micro Genesis Worlds? Nagtanong si James tungkol sa ilang bagay na pinagkakaguluhan niya. Nais ding malaman ni Zovian ang tungkol sa mga bagay na ito. Tinitigan niya ang Nicho. Maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa lugar na ito. Ang mga nabubuhay na nilalang na ito ay nasa Years 1 first rank nang makitang maagang pumasok sa libingan sina Quattro at Stephen, nakaramdam sila ng inggit. Pagkatapos ay itinuon nila ang kanilang atensyon kay James at Zovian. Dahan-daang bumaba mula sa langit ang libingan at humarap kay James at Zovian. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang porma sayon ang lumitaw sa paligid niya. Hinarang ng porma sayon ang pagsisiyasat ng Zen ng mga buhay na nilalang sa paligid niya. Napasulyap ang libingan kina James at Zovian. Umupo siya sa isang bato sa gilid na may mabigat na ekspresyon. Ito ay isang mahabang kwento. Parang nawala siya sa mga alaala niya. Ilang sandali pa ay huminga siya ng malalim. Pakipaliwanag pa. Napatingin si James sa Nicho. Dahan-daang sinabi ng libingan, si Franciscus ay ipinanganak sa madilim na mundo. Dahil siya ay mula sa Dark World, siya ay isang outcast sa Great Genesis Worlds. Para sa mga nabubuhay na nilalang ng dakilang mundo ng Genesis, ang madilim na daigdig ay nakakatakot at nakakagulat. Hindi mabilang na taon na ang nakalipas, may kakaibang nangyari sa Dark World. Nang marinig iyon, nagtanong si Zovian, ano iyon? Sumagot ang libingan, nag-crack ang Dark World, at isang madilim na aura ang bumalot sa Great Genesis Worlds. Hindi mabilang na buhay na nilalang ang nabahira ng madilim na aura. Ang iba ay nabaliw, habang ang ilan ay namatay. Upang malutas ang bagay na ito, maraming mga Orthodox ng Ancient Genesis World ang nagtulungan upang lipulin ang madilim na mundo. Nais nilang mawala ng tuluyan ang madilim na mundo at maalis sa Great Genesis Worlds. Paano nangyari ang ganoong bagay? Natarante si James. Tanong niya, ang madilim na aura ay isang uri lamang ng Genesis energy. Bakit ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo ay mamamatay o mabaliw pagkatapos madungisan ito? Kayo lang ang nag-iisip na ito ay isang uri ng Genesis energy. Nagpatuloy ang libingan, ang madilim na aura ay nagbabala. Ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo ay hindi mabahira ng madilim na Genesis. Kapag nabahira na sila nito, haharap sila sa mga kalamidad, at mangyayari ang mga aksidente. Kaya, nagsimula ang isang labanan laban sa madilim na mundo.
Si Franciscus ay isang powerhouse mula sa Dark World. Natural, ayaw niyang makitang tina-target ang Dark World. Kaya, ginawa niya ang kanyang supernatural at pinaghiwalay ang Dark World sa dalawa. Sa dalawa, natigilan sina James at Zovian. Oo, malumanay na sinabi ng libingan, ginamit ni Franciscus ang kanyang supernatural para puwersahang hatiin ang Dark World sa dalawa. Kinulong niya ang kakaibang kapangyarihan sa Dark World. Ang Genesis ng ibang Dark World ay hindi nakaapekto sa Great Genesis Worlds. Naisip niya na ang mga powerhouse ng Great Genesis Worlds ay magiging sigurado pagkatapos niyang siliuhan ang Genesis na nakakapinsala sa Great Genesis Worlds. Gayunpaman, iyon ang naisip niya. Ang mga powerhouse ng Great Genesis Worlds ay determinado pa ring lipulin ang Dark World. Nais nilang lansagin ang Genesis na nakakapinsala sa Great Genesis Worlds. Hindi mabilang na mga powerhouse ang sumalakay sa hating Dark World. Maraming buhay na nilalang ng Dark World ang napatay. Nagalit si Franciscus. Kaya, sumiklab ang labanan sa Great Genesis Worlds. Ang labanan ang naging sanhi ng pagguho ng mundo. Bumagsak ang maraming powerhouse sa tuktok ng Years One Dale rank sa Great Genesis Worlds. Samantala, nagbayad si Franciscus ng mabigat na presyo. Nasa bingit na rin siya ng kamatayan. Nag-aalala siya na ang madilim na mundo ay mapapawi pagkatapos ng kanyang pagbagsak. Kaya, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para sampein ang Great Genesis Worlds. Ang kanyang curse power ay pumasok sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng mga buhay na nilalang ng Great Genesis Worlds. Hindi nila maalis ang kapangyarihang sumpa sa buong buhay nila, at nagpatuloy ito sa mga henerasyon. Nang marinig nina James at Zovian ang mga pangyayaring ito, natigilan sila. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng ganoong kasaysayan ang Dark World. Nagpatuloy ang libingan, bagaman patay na si Franciscus, ginamit niya ang kanyang curse power para pigilan ang mga buhay na nilalang ng Great Genesis Worlds na makapasok sa Dark World. Kapag nakapasok na sila sa Dark World, magkakabisa ang curse power sa kanilang mga katawan. Ang kanyang curse power ay magkakabisa kapag ito ay nabahira ng dark power. Nang marinig iyon, naunawaan ni James kung bakit ang mga buhay na nilalang ng Great Genesis Worlds ay hindi kailanman pumunta sa Dark World. Gayunpaman, natarante siya. Paano nakapasok si Zyle at ang kanyang mga subordinate sa Dark World? Sir, nabanggit mo na ang mga buhay na nilalang ng Great Genesis Worlds ay hindi makapasok sa Dark World. Sa pagkakaalam ko, may mga nabubuhay na nilalang mula sa labas ng daigdig na ligtas na nakapasok sa madilim na mundo, ipinahayag ni James ang kanyang pagdududa. Hinawakan ng libingan ang kanyang balbas at sinabing, iyon ay dapat maging mundo na pinag-iba ni Franciscus. Ang mundo ay dating kaysa ng madilim na mundo. Wala sa katawan nila ang curse power ni Franciscus, kaya hindi magkakabisa ang curse power kapag pumasok sila sa Dark World. Ano ang pangalan ng mundo na pinagkaiba? Hindi napigilan ni Zovian na magtanong. Sumagot ang libingan, ang mundong pinag-iba ay naging isang kumpletong mundo pagkatapos ng mga taon ng pag-unlad. Sa 3,000 Great Genesis Worlds, ang mundo ay kilala bilang Auroral Genesis World. Matapos marinig ang lahat ng ito, sa wakas ay naunawaan na nina James at Zovian. Nagmula si Zyle sa Auroral Genesis World. May dahilan sa likod niya na gustong lemunin ang Dark World. Sabi ni Zovian, salamat sa pagsasabi sa amin ng lahat ng ito. Kung wala ka, hindi namin malalaman na may ganoong kasaysayan ang Dark World. Ikanaway ng Tombkeeper ang kanyang kamay at sinabing, dahil kayo ay mula sa Dark World, dapat ninyong malaman ang tungkol sa kasaysayan ng Dark World. Sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito para mas maging maingat kayo dahil ang mga buhay na nilalang ng Dark World ay hindi pinahihintulutan ng Great Genesis Worlds. Tumango sina James at Zovian. Kailangan nilang maging mas maingat kapag naglalakbay sa Great Genesis Worlds mula ngayon. Hindi nila dapat ipaalam sa sinuman na sila ay mula sa Dark World. Kahit na ang karamihan sa mga nabubuhay na nilalang ng Great Genesis Worlds ay hindi alam ang tungkol sa lahat ng ito, alam ng mga super orthodox ang tungkol dito. Nalaman nina James at Zovian ang tungkol sa kasaysayan ng madilim na mundo at si Franciscus mula sa libingan. At the same time, naging curious sila.
Dahil hinamak ni Franciscus ang Great Genesis Worlds, bakit gusto niyang iwanan ang kanyang mana para sa mga buhay na nilalang ng Great Genesis Worlds? Curious na tanong ni Xavian. Haha, tumawa ang libingan at sinabing, hinahamak ni Franciscus ang Great Genesis Worlds, ngunit iyon lang ang nakaraan. Kahit na ang mga powerhouse ng Great Genesis Worlds ay nagpabagsak sa madilim na mundo at pinatay ang mga buhay na nilalang doon, ang Great Genesis Worlds ay nagbayad ng isang mabigat na presyo. Si Franciscus ay patay na, ngunit ang kanyang mana ay dapat magpatuloy. Sir, taga Dark World din po ba kayo? Napatingin si James sa Nichu. Hindi sinagot ng libingan ang tanong na iyon. Sinabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Dahil kayo ay mula sa madilim na mundo, sana ay mag-grab ninyo ang pagkakataong ito. Ayokong maaga ng kababalaghan ng ibang mundo ang mana ni Franciscus. Gayunpaman, kailangan kong sundin ang mga patakaran ni Franciscus. Hindi ko kayo kayang alagaan. Pagkasabi nyo ng libingan, ikinalat niya ang porma sayon at muling nagpakita sa langit sa itaas ng puntod. Maghintay tayo, sabi ni James. Hihintayin namin ang mga kababalaghan ng ibang mundo na lumabas sa Zephyria World at magsimula ang pagtatasa. Sinulyapan ni Xavian si James at nagtanong, gaano ka nakabisado ang curse magic? Sagot ni James, hindi naman masyado. Bagamat nilinang ko ang curse magic noong nakaraan, hindi ko ito pinag-aralan ng malalim. Si James ay nagil-inang ng curse magic noon. Bukod sa kanya, sa Dark World, nilinang din ni Taran ang curse magic. Nanatili sina James at Xavian at nag-usap tungkol kay Franciscus. Sa paglipas ng panahon, mas maraming buhay na nilalang ang dumating sa Zephyria World. Ang mga buhay na nilalang na ito ay mula sa 3,000 dakilang mundo ng Genesis at 3,000 micro-Genesis mundo. Karamihan sa kanila ay nasa unang ranggo ng Yereswan. Ang kanilang layunin ay makuha ang mana ni Franciscus. Nang makita na ang bilang ng mga nabubuhay na nilalang ay dumarami, sina James at Xavian ay naging puno ng pag-asa. Inaasahan nila ang pakikipaglaban sa mga kababalaghan ng Great Genesis Worlds. Ginawa ni na James at Xavian ang kanilang makakaya upang ayusin ang kanilang estado. Pinagmamasdan ng Tombkeeper ang mga buhay na nilalang na pumasok sa Zephyria World. Nang maramdaman niyang may sapat na mga nilalang sa Zephyria World, tumayo siya sa harapan. Pag-scan sa kanyang paligid, sinabi niya, halos lahat ay dumating. Simulan na natin. Lahat, mangyaring pumasok sa Tomb World. Kasunod ng anunsyo ng tagapagbantay ng libingan, lumitaw ang isang daanan sa langit sa itaas ng puntod ni Franciscus. Sunod-sunod na pumasok ang mga buhay na nilalang. Pumasok din sina James at Xavian sa Tomb World. Pagpasok sa Tomb World, nakakita sila ng kabaong. Ang kabaong ay lumutang sa langit ng mundong ito. Isang misteryosong aura ang lumabas sa kabaong. Sir, paano natin makukuha ang mana? Isang buhay na nilalang ang nagtanong. Sa pakikipaglaban, walang pakialam na sagot ng libingan. Sa pakikipag-away, maraming buhay na nilalang ang nalito. Hinawakan ng libingan ang kanyang puting balbas at sinabing, tama, sa pakikipaglaban. Lahat ng tao sa mundong ito ay maaaring umatake at pumatay ng iba pang nilalang. Kapag 10 buhay na nilalang na lang ang natitira sa mundong ito, lilito ang 10 mandirigma ng Popeye. Ang 10 buhay na nilalang na nakaligtas ay kailangang patayin ang 10 mandirigmang ito ng magkasama. Pagkatapos talunin ang mga Popeye na mandirigma, may lalabas na Ultimate Warrior. Kapag natalo ang Ultimate Puppet Warrior, lalabas ang mana. Kapag natitira na lang ang 10 buhay na nilalang, kakailanganin ninyong talunin ang mga Popeye na mandirigma at gumawa ng mga paraan para talunin ang isa't isa. Tanging ang huling nabubuhay na nilalang ang maaaring makakuha ng mana. Malakas ang tinig ng libingan sa buong langit at lupa. Bukod sa pamana ni Franciscus, may 2 armas ng Ancestral God. Ang isa ay side ng Dark Genesis World mula sa Dark World. Ito ay kilala bilang Judgment Scythe. Ang isa pa ay isang adjudication ng Auroral Genesis World. Ito ay kilala bilang Adjudication Sword. Haha! Lahat, mangyaring lumaban ng buong lakas. Mananatili ka man o hindi hanggang sa wakas ay nakasalalay sa iyong kakayahan at kapalaran. Malakas ang tinig ng libingan sa langit at lupa. For fairness, ang curse power sa katawan ng lahat ay hindi magkakabisa sa mundong ito.
Pagkasabi noon ay nawala na ang libingan. Nang mawala siya, nagkalat ang mga buhay na nilalang. Maingat nilang iniskan ang kanilang paligid, natatakot na atakihin sila ng ibang mga powerhouse. Nanatiling magkasama sina James at Zovian. Pinagmasdan din nilang mabuti ang paligid. Sa sandaling ito, nag-usap sa dilim ang ilang kababalaghan na magkakilala. Nagplano silang bumuo ng isang alyansa. Sa mundong ito, ang pag-arte ng mag-isa ay hindi hahayaang tumagal ang isa hanggang sa wakas. Sa pamamagitan lamang ng pagtutulungan at pag-aalis ng iba pang mga buhay na nilalang ay magkakaroon ng pagkakataon ang isa na makuha ang mana ni Franciscus. Swoosh! Aray ng puting liwanag ang lumitaw sa harap nina James at Zovian. Sabay-sabay na naghanda sina James at Zovian na lumaban ng buong lakas. Dama po ang puting liwanag at nabuo ang isang napakagandang babae sa puting damit. Naramdaman niya ang mga aura nina James at Zovian at nagmamadaling sinabi, "Pakiusap, huwag mo akong atakihin." Noon lang napagtanto nina James at Zovian na siya si Zitlali na dati nilang nakilala. Siya ang Grand Priestess ng isang super-orthodox sa Ancient Genesis world. Ang kanyang cultivation na rango ay dating napakataas, ngunit ibinaba niya ang kanyang cultivation na rango sa Years 1 first rank upang makuha ang mana ni Franciscus. Maraming mga nabubuhay na nilalang na naruroon ay ginawa rin ang parehong. Maraming buhay na nilalang ang sikat na mga powerhouse sa Great Genesis worlds. Upang makuha ang mana ni Franciscus, ibinaba nila ang kanilang mga rango sa paglilinang. Nagkaroon lamang ng isang mana. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Samantala, maaari nilang pataasin muli ang kanilang cultivation na may sapat na oras. Lumapit si Zitlali at sinabing, "Payag akong makipagkampi sa inyong dalawa. Aalisin muna natin ang ibang may buhay bago ipaglaban ang mana." Nagpalitan ng tingin sina James at Zovian. Nagkaintindihan naman sila agad. "Dolly," sinabi ni James, "hindi na kailangang bumuo ng isang alyansa." Sabi ni Zovian, "Tama. Pinakamabuting lumaban ng mag-isa." Haha, sa di kalayuan, may narinig akong tawanan. "Zitlali, pinapahiya mo ba ang sarili mo?" Pagkatapos, lumitaw sa malayong kawalan ng isang lalaking nakasuot ng gintong damit. Lumapit siya at huminto sa harap ni Zitlali. Sumulyap kina James at Zovian, ngumiti ang lalaki at sinabing, "Hindi ba ninyo alam kung gaano kahanga-hanga ang Zitlali? Siya ay mula sa Lustes Sect. Hawak niya ang Great Eustes Power ng Eustes Sect. Siya ay hindi magagapi sa mga powerhouse ng parehong cultivation rank." Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Zitlali. "Zitlali, bakit hindi ka kakampi sa akin?" Napatingin si Zitlali sa lalaking naka-golden robe. Mabigat ang ekspresyon niya. Hindi niya inaasahan na nandito rin si Slade Jet. Si Slade ay isang powerhouse sa tuktok ng Years 1 Zalem rank. Isang hakbang na lang ang layo niya sa Years 1 Zalem rank. Hindi inaasahan ni Zitlali ang isang powerhouse sa Years 1 Zalem rank na babawasan ang kanyang cultivation rank para makuha ang mana ni Franciscus. "Ikaw ay isang powerhouse sa Years 1 Zalem rank. Hindi ako makapaniwala na binawasan mo ang iyong cultivation rank para makarating sa Zephyria world." Napatingin si Zitlali kay Slade. Sa sinabi ni Zitlali, nagulat si James at Zovian. Ang Years 1 Zalem rank. Ganoon ba katikot si Slade? Ganoon ba kaakit-akit ang mana ni Franciscus? Kahit na ang isang powerhouse sa Years 1 Zalem rank ay gusto ito. Binabaan pa niya ang kanyang cultivation rank para makuha ito. Si Slade ay isang powerhouse sa Years 1 Zalem rank. Upang makuha ang kayamanan ni Franciscus, ibinaba niya ang kanyang rango sa paglilinang. Pagtingin kay Zitlali, ngumiti si Slade at sinabing, "Zitlali, ano sa tingin mo ang mungkahi ko? Gusto mo bang makipagkampi sa akin? Makakahanap tayo ng ilang iba pang nabubuhay na nilalang na malapit sa hindi magagapi sa parehong rango ng paglilinang. Sa ganoong paraan, makakatagal tayo hanggang sa huli." Muling nag-propose si Slade kay Zitlali. Sige, hindi tinanggihan ni Zitlali si Slade. Sa halip, nakangiti siyang sumang-ayon. Alam niya kung gaano kalakas si Slade. Si Slade ay isang pag-iral na maaaring durugan ang isang panahon. Siya ay halos hindi magagapi sa mga powerhouse ng parehong cultivation rank. Kahit na binawasan niya ang kanyang cultivation rank sa Years 1 first rank,
Halos walang sinuman sa parehong ranggo ang makakatalo sa kanya. Sa pinakamainam, ito ay magtatapos sa isang kurbatang. So, ano sa tingin mo? Napatingin ulit si Zitlali kina James at Zovian. Hindi ako interesadong magtrabaho ng magkasama. Nanatili pa rin si James sa kanyang sinabi. Sige. Tingnan natin kung paano magtatapos ang mga bagay-bagay. Hindi na pinilit pa ni Zitlali si James. Umalis siya kasama si Slade. Maraming mga kahanga-hanga ang nagsisikap na mang-alap ng mga kaalyado. Ang 10 tupi na mandirigma ay lilito kapag 10 buhay na nilalang na lamang ang natitira sa mundong ito. Kaya, ang mga prodigies ay nagplano na maghanap ng mga kaalyado upang bumuo ng isang grupo ng 10. Ang mahihina lamang ang itinuturing na ang 3,000 mahusay na mundo ng Genesis at hindi mabilang na mga micro-Genesis na mundo ay makapangyarihan. 2/3. Para sa mga powerhouse, hindi maganda ang mga mundong ito. Marami sa mga kahanga-hangang tao ang nakakakilala sa isa't isa. May mga nag-away pa noon. Dahil hindi masyadong malaki ang pagkakaiba ng kanilang cultivation rank at sila ay mula sa parehong panahon, kilala nila ang isa't isa. Nagsimula na ang labanan, ngunit walang buhay na nilalang ang naglunsad ng pag-atake. Sa isang lugar sa mundo ng labanan, nanatiling magkasama sina James at Zovian. Inilibot ni Zovian ang kanyang paligid at ulong, hindi ba tayo maghahanap ng kakampi? Lahat sila ay mga powerhouse ng 3,000 Great Genesis Worlds at hindi mabilang na Micro Genesis Worlds. Wala sa kanila ang mahina. At saka, wala tayong masyadong alam tungkol sa supernatural signature skills ng mga mundo sa labas ng Dark World. Hindi ako magagapi sa mga powerhouse sa parehong ranggo ng cultivation. Nagtiwala si James. Naniniwala siyang walang sinuman sa kanyang cultivation rank ang makakatalo sa kanya dahil kabisado niya ang lahat ng inscription ng Dark World. Bukod dito, mayroon siyang nakakatakot na pisikal na katawan na tumutugma sa kanyang cultivation na ranggo. Kahit na nawala sa kanya ang Trescency Completer Art at hindi magamit ang kapangyarihan ng kanyang nakaraan at hinaharap na mga anyo, mayroon pa rin siyang porma sayon. Nakakatakot ang signature skill na ito. Kahit na kailangan niyang labanan ng 10 buhay na nilalang, tiwala siyang hindi siya matatalo. Panatag si Zovian nang marinig ang mga salita ni James. Walang pakialam si Zovian kung siya o si James ang makakakuha ng mana. Kung nakuha niya ito, ibabahagi niya ito kay James. Naniniwala siyang makikihati rin sa kanya si James ng mana kapag nakuha ito ni James. Medyo matagal nang nawala ang Tombkeeper. Maraming nabubuhay na nilalang sa mundong ito ang bumuo ng mga alyansa. Nakahanap sila ng angkop na kakampi. Halos walang kumikilos mag-isa. Ang pangkat na may pinakamaliit na bilang ng mga tao ay sina James at Zovian. Maraming nabubuhay na nilalang ang bumuo ng mga alyansa, ngunit hindi pa nagsimula ang labanan. Walang unang kumilos. Tila alam ng lahat na kung sino ang unang umatake ay magiging target ng lahat. Ang boring. Isang boses ang tumunog sa mundong ito. Pagkatapos, lumitaw ang libingan sa langit. Tumayo siya sa kabaong ni Franciscus at pinagmasdan ang mga buhay na nilalang sa mundong ito. Nakangiting sabi niya, dahil hindi kayo nag-aaway, magtatalaga ako ng mga kalaban sa inyo. Nang marinig iyon, lahat ng nabubuhay na nilalang ay tumingin sa libingan na nakatayo sa langit sa itaas ng kabaong ni Franciscus. Napangiti ang Tombkeeper at nagpatuloy, I will randomly create a few arena worlds. Ang bawat arena world ay magkakaroon ng 2 koponan. Mag-aaway kayo. Alinmang koponan ang manalo ay papasok sa susunod na round ng labanan. Magpapatuloy ito hanggang 10 buhay na nilalang na lang ang natitira sa mundong ito. Huwag mo nang isipin na magpahinga sa Arena Worlds. Kung ang labanan ay hindi magsisimula sa loob ng tinukoy na oras, ang parehong mga koponan ay aalisin at sipain palabas ng Tomb World. Pagkatapos mong patayin ang isang kalaban, wala kang oras para bumawi. Dadalhin ka kaagad sa susunod na labanan. Ang boses ng tagapagbantay ng Nichu. Mukhang inisip niya kung paano ang laban. Dati, binibigyan lang niya ng panahon ng mga buhay na nilalang na bumuo ng mga alyansa.